kain kayo. Tawagin niyo lang ako kung may kailangan. CJ. Ano pong order ninyo? Ali, ang pogi naman ng kuya. Kuya, gusto ka ni Akian, pwede ba? Ano bang sinasabi mo? Pasensya na, nagbibiro lang tong kaibigan ko. Order kami ng 4 na isaw at isang case ng beer. Sige, agad-agad. Ay, bakit pilay? Sayang naman. Huwag mo namang sabihin yan. Naaawa si Akian. Ito na ang beer. Kuya, samahan mo naman kami uminom. Hindi na, may anak na ako. Kayong mga dalawa na lang. Tawagin niyo lang ako. May asawa na pala, sayang naman. Bihira lang magkagusto si Akian, sayang talaga. Hoy, T. Kung may asawa na si kuya, samahan nyo na lang kaming mga lalaki. Masaya tayo, sigurado masarap ang gabi ninyo. Hahaha, tama, wala kaming kasama. Samahan nyo na lang kaming lahat. Mga hunghang, gusto niyo pa akong ligawan? Putang ina, ano sinasabi mo? Baka ibenta kita sa Poland Street. Akala mo babaguhan lang ako. Malaswang babae, ayaw tanggapin ang kabaitan. Samahan nyo kami, party tayo. Ali, Magandang dilag. Huwag kayong magkagulo rito. Tumigil ka, pilay. Baka mabali pa yung isang paa mo. Mabali. Bisita ko sila. Huwag kayong mag-ano. Ay, may matapang pala. Tagalongtsing ako. Baka sunugin ko yung tindahan mo. Hoy, per. Bigyan mo naman ako ng respeto, si Fizay. Libre ko lahat ngayon, okay ba? Anong respeto? Umalis ka nga. Baka pati ikaw masaktan ko. Gusto mo mamatay? Aray, ang tapang mo, ay. Hindi mo man lang binigyan ng respeto ang Longtsing? Huwag kang matakot magpakilala, kayong mga ito. Humingi pa ng pangalan ni Yuanji. Sasabihin ko, baka matakot kayo, medyo magaling lang siya sa suntukan. Yuanji. Akala ko pilay ka na. Ang galing mo pa rin pala. Talagang ikaw ang dating dalawahang bulaklak na pamalo ng Yisheng. Lu Yuan. Tito, ikaw ba yung dating isang tao lang? Ang humarap sa buong kalsada ng Tungwan, si Luyuan. Ang galing mo talaga, Tito. Lumipas na ang mga panahong iyon. Mukhang kahit ilang taon kang nakakulong, Yuanji. Sikat ka pa rin. Ano ba? Lumabas ka, hindi ka babalik sa Yisheng. Ano ang babalikan ko doon? Masaya na ako dito. Galit ba si Yuanji na ako ang nakaupo dito? Ha? Pagkatapos magretiro ng matanda, walang pumalis sa posisyon, kailangan din kumain ang mga kapatid. Wala akong magawa, pansamantala lang akong kumakatawan. Huwag kang mag-alala, hindi ko nakalimutan ang sinabi ko. Silaw daw. Basta bumalik ka, agad akong magbibitiw at magpapaubaya. Wala itong kinalaman doon. Pilay na ako, wala akong interes sa posisyon. Gusto ko lang magkaroon ng maayos na buhay kasama ang anak ko. Ay, kung ganoon ang desisyon mo, wala na akong magagawa, magkapatid pa rin tayo. Anong problema? Ang sama talaga ni Liao. Hindi man lang napakita sa libing ni Yingji, pagkatapos umupo. Itinapon niya si Hipidatu, at lahat ng mga kapatid, natatakot siyang paglabas mo. Kunin mo ang posisyon niya. Mahirap na ngayon ang buhay ng mga matatandang kapatid. Ngayon sasabihin niya ang mga ito, napaka-plastic. Sige na, lumipas na ang lahat. Hindi na rin naman tayo magkikita pa. Magkita-kita tayo sa barbecue shop sa mga susunod na araw. Matagal na rin akong hindi nakikita ang mga yon. Six Yuanji. Si Ailong ako, sabihin mo kay Boss Du. Isang balita. Lumabas na si Luyuan.
Longjie. Ano nangyari sa Fizay Barbecue? Sino ang nanakit sa iyo? Si Luyuan ba? AME. Kuya Yuan, may problema. Tumawag si Teacher Haozai. Nag-away raw siya sa school. Kailangan mong pumunta. Sige, pupunta ako. Ikaw na muna dito. Zihaw. Ayos ka lang ba? Kuya Yuan, Ikaw pala. Anong nangyari? sa recess, tinulak ni Zihaw ang isang kaklase. Wala namang malubha, pero kung di ito ititigil. Baka lumala. Gets ko na. Bakit hindi mo nakakasa? Anong pakialam mo? Sabi ko ba itulak? Itulak. Huwag mong bubugin ang bata. Kung di ko siya papaluin, baka magwakas tulad ko sa kulungan. Bakit mo ako pinapalo? Wala kang kinalaman sa kulungan ko noon. Ikaw. Aminin mo ba ang pagkakamali mo? Tigil na, tatay. Hihintayin mo bang mamatay siya? Kung di ko siya papaluin ngayon, hihintayin ko bang makulong siya? Umalis ka. Hoy! Sarili kong problema kung makulong ako, wala kang pakialam. Ayuan, bumalik ka. Bumalik ka rito. Ikaw, walang utang na loob. Siya Ohaw, alam kong pasaway ka minsan. Pero di ka naman basta-basta nananakit. Sabihin mo sa teacher, bakit mo siya tinulak? Siya ang unang nagbuhos ng tubig sa akin. Sabi pa wala raw akong tatay. Teacher Lin, kain muna kayo at magpahinga. Salamat, Kuya Yuan. Ako dapat ang magpasalamat. Kung wala ka, ay ako sa hirap. Hatsing. Zihaw, may nararamdaman ka ba? Pumunta tayo sa ospital, okay lang ba? Ang daldal mo. Kung wala kang ginagawa. Tulungan mo si Uncle Faye mag-barbecue. Huwag kang mang-abala sa candlelight dinner namin ni Teacher Lin. Sige, susunod ako. Mamayang gabi. Pupunta rin si Uncle Happy Datu. Aayos muna ako. Tawagin mo lang ako kung may kailangan. Zihaw, nag-aalala lang ang tatay mo sa iyo. Mahirap na ang trabaho niya sa pag-aasikaso ng mga customers araw-araw. Paano mo siya nakausap ng ganyan? Anong pagod sa pag-aasikaso sa mga bisita? Tingnan mo ako. Mga tito at tita, pakinggan ninyo ako. Maraming salamat sa pagdalo sa Fishious Barbecue. Hindi na ako magsasabi ng marami pa. Ito, Zihaw, mag-inuman tayo. Zihaw, huwag kang uminom ng maraming inumin, kakaligo mo lang. Ano kung Guru Lin, okay lang talaga ako, kaya kong tapisin. ang mga problemang iyon sa kalahating oras? Parang ikaw na ito. Boss. Ay, Ano ang gusto ninyong kainin? birthday ko ngayon, bigyan ninyo ang mga tropa ko ng isang king crab bawat isa. Paumanhin po, wala kaming king crab dito. Wala kayong king crab? Meron naman sigurong lobster? Wala rin po. Wala kayong lobster? Wala ring king crab. Anong klaseng restaurant ito? Kuya Yuan. Maliit lang ang negosyo namin dito. Kung gusto ninyo ng lobster o king crab, sa malalaking restaurant kayo pumunta. Akala mo ba hindi ko kayang pumunta doon? Kuya Yuan, may problema. Ano ang nangyari? Mainit ang noo niya, baka may lagnat siya. Zihaw. Fizay, isasakay ko siya sa ospital. Kuya Yuan, okay lang, ako na ang bahala dito. CJ, Sino ang nag-utos sa iyong umalis? Ang galing mo, Kuya Yuan, kahit isang paa lang ang gamit mo. Kuya Yuan, ito si Kuanglong, ang double flower breadstick ng Longsing. Kuanglong, may sakit ang anak ko. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. May lagnat? Malala ba? Baka maging tanga na siya. Hahaha. Lagnat ng anak mo? Wala kaming pakialam. Sinaktan mo ang mga tauhan ko. Ano ang gagawin mo? Kuya Ayuan, ipangako mo sa akin, huwag ka nang makipag-away paglabas mo.
Alagaan mo ng mabuti si Zihao. Kuanglong, ako ang nanakit sa mga tauhan mo. Wala silang kinalaman, palayain mo sila, dalhin mo ang anak ko sa ospital. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Kuya Yuan, Okay lang ako. AMEA. Hahaha, wala yan. Malaki na ang problema mo. Oy Kuya Yuan, Kuanglong, kumusta ka? Ako kaya anak mo sa ospital. AME, nagmamakaawa ka ba sa akin? Nakikiusap ako, dalhin nila ang anak ko sa ospital. Hahaha, dahil ikaw mismo ang nagsabi, Luyuan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka sa harap ko. Kuya Yuan, Huwag ka nang makipag-away, wala na siyang nanay. Ayokong mawalan pa siya ng tatay. Sana magkatotoo ang sinabi mo. Kuanglong, pakiusap dalhin ang anak ko sa ospital. hahaha, nakita mo ba? Si Luyuan na walang talo sa Hong Kong. Lumuhod sa harap ko, si Kuanglong. Hahaha, Kuanglong. Ang papatay ay mabilis lang, ngunit si Kuya Yuan ay lumuhod na. Ano ba talaga ang gusto mo? Papatayin kita ngayon din, tapos ako ang luluhod. Pwede ba yon? Pinatay niya ang aming boss, malalim ang galit ng Longqing sa kanya. Paano ko siya palalampasin ng ganun kadali? Lumaban ako kay Duhonggu at pumirma ng kasunduan hanggang kamatayan. Kaya nagtiniis ako ng 8 taon, kung sa tingin mo ay kulang pa yon. Mag-usap tayo ng diretsyo. Basta payagan mong dalhin ang anak ko sa ospital, bahala ka sa akin. Sige, ganito na lang. Gumapang ka sa harap ng mga tropa ko. Kung hindi ka nila mapatay, papayagan kitang dalhin ang anak mo sa ospital. Ano sa tingin mo? Sige, gagapang ako. Hahaha, gumulong ka diyan. Kuya Yuan. Ikaw ang pumatay sa kuya ko. At ikaw pa ang double red ball. Kuya Yuan. Pwede na ba? Ang galing mo Kuya Yuan, nagawa mo talaga. Ang husay. Nagbibiro lang ako, tungkol sa boss. Wala akong kapangyarihan, gumapang ka talaga, hahaha. Kuanglong ako. Ano ba talaga ang kailangan para palayain ang anak ko? Palayain ang anak mo, baguhan ka ba? Mula nang patayin mo ang boss, dapat alam mo na. Hanggat may buhay sa pamilya mo, hindi ka titigilan ng Longqing. Ito ang pagbayad sa dugo ng dugo. Zihao, Zihao. Zihao Yuan kuha, parang hindi na siya makakaligtas. Maliit na hayop, dapat lang mamatay ngayon. Isang tao sa inyo ay hindi makakalayo. Patayin siya, huminto. Sino ang maglakas loob na hawakan ang Yuan kuha ko? Hawak ang Yuan kuha ko, naghahanap ba ng kamatayan? Huminto. AMEA, Kuanglong, naghahanap ka ba ng kamatayan? Malaking eksena, akala ko galing kay Liao. Kayong dalawa pala ang kite, AMEA. Isang mekaniko,
isang tagapagpark ng sasakyan, at isang grupo ng mga patay na tao. Paano? Kaya mo ba makipagkompetensya sa akin? Yuan Kuha, dalhin mo muna si Haozai. Dito na ako, at si Datu Luyuan. Kung maglakas loob kang umalis, sigurado akong silang dalawa. Hindi mabubuhay ngayong gabi, Yuan Kuha. Dalhin mo muna si Haozai. Kami narito. Kuanglong. Ano ba talaga ang gusto mo? AMEA, simple, ikaw, at makipaglaban sa akin. Ying pasensya na. Sige, ipadala mo ang anak ko sa ospital. Hindi na balik kung mamatay tayong lahat. Sage, sumasang-ayon ako, umalis kayo. Fizai, ibigay mo si Zihao sa akin. Huwag kang mag-alala, Yuan Kuha. Alagaan ko si Haozai. Yuan Kuha, mag-ingat. Bilisan mo. Kung dati, sigurado mapapatay ni Yuan Kuha ang mga ito. Pero ngayon, may sugat na siya sa binti. Hindi pa matatag ang ibaba. AMEA, maglakas loob na makipagsolo sa longkuha namin. Talaga bang ayaw mabuhay para kay longkuha? Patayin siya, patayin siya. Tingnan natin, itong dalawang bulaklak na pamalo, ilan pa ang natitirang lakas. Sabi ng Yisheng, napakalakas mo, pero sa tingin ko, ganoon lang ngayon. Babasagin ko rin ang binti mo, para habang buhay kang gumamit ng saklay. Ay aray ay. Kuanglong, hindi ka patas, sontok ee. Tingnan natin, sino ang mauna kong papatayin? O ang mga tao mo, ang mauna kong papatayin ng mga tauhan ko. Pahintuin mo sila. Huminto. Anong gagawin? Tayo na, tayo na, tayo na. Yuan Kuha. Okay lang ba kayo? Okay lang, okay lang. Okay lang, okay lang. Dito na kami ni Datu ang bahala. Pumunta ka muna sa ospital para tingnan si Haozai. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Magkita na lang tayo ulit. Sage. Kuya Yao. Kumusta, Lu? Sinira ni Luyuan ang kanang kamay ni Kuanglong. Bingo, nahuli na rin ang isda, Kuya Yao. Gusto mo bang ako? Hay, ilang beses na ba kitang sinabihan? Ang pag-away at pagpatay, yan ang gawain ng mga hamak na gangster. Hindi naman ako umaasa na mananalo si Kuanglong. Pero sumisikas siya ngayon, paano kung talagang makalabas siya? Anong ikinatatakot mo? Isang taong may kapansanan lang yan. May mga taong natural na mag-asikaso sa kanya. Gurulin, okay lang ba si Zihao? Sabi ng doktor, buti na lang naagapan kung hindi ay magkakaroon ng impeksyon sa baga. Hindi maganda. Mabuti naman, okay lang siya. Kuya Yuan, mga sugat mo sa katawan. Ay. Okay lang ako. Ay Kuya Yuan, dumating ka, okay ka lang ba? Okay lang ako, nasa tindahan si Nadataw. Walang mangyayaring masama. Ay Kuya Yuan, ako na ang bahala kay Haozai dito.
Ihatid mo muna siguro Lin Pauwi, gabi na at delikado. Hindi na, makakauwi naman ako mag-isa. Sige na. Ako na lang ang maghahatid sa'yo, baka may gawin ang Longsing. Esan, Kuya Bin, Sino ang nag-utos sa iyo na hanapin si Luyuan? Gusto kong maghiganti para sa matandang dragon. Maghiganti haha. Ay, ikaw pa ang mananalo kay Luyuan. Saan mo nakuha ang balita, si Liao? Isang hamak na taong hindi karapat-dapa. Ako ang maghihiganti para sa tatay ko. Huwag kang makialam, naiintindihan, Kuya Yuan, mga lumang sugat mo. Natakot ka ba? Hindi. Noon, iniisip ko lang na ang mga kuya ninyo ay napakagaling. Hindi ko inakala. Noon, iniisip ko rin na ang pagpapatayan ay kahanga-hanga. Lagi kong inaasahan na matatakot sa akin ang iba. Nang maglaon ay nalaman ko, kapag natalo sa away ay mapapasok sa ospital, kapag nanalo naman ay makukulong. Ano pa ang silbi ng tinatawag na kuya, wala itong kahulugan. Kuya Yuan, ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? Ngayon, gusto ko lang na panoorin ang aking anak. Lumaki ng malusog. Mag-aral, magtrabaho, mag-asawa. Ikaw, Ako, Kuya Yuan. Ako gusto kita. Teacher Lin, late na, uwi na muna ako. Hindi ba ako sapat? Mabuti ka. Sa itsura man o ugali. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. At nakulong pa ako. Ayokong masayang ang oras mo. Wala akong pakialam. Teacher Lin, Kinilig ka, narinig ko. Kailangan kong makuha siya. Agay. kakagaling mo lang sa sakit, konti lang. Huwag kang makialam. Zihaw. Kuya Yuan, lumabas na tayo at magwagi. 8 taon akong nakulong. Nawalan ako ng isang paa. Patay na ang mga magulang ko, pati si Aing. Hanggang ngayon, malayo pa rin si Zihaw sa akin. Ito ang halaga ng pagiging gangster. Dato, happy. Kung may isang bagay na hindi ko pinagsisisihan sa pagpasok sa Isheng, iyon ang pagkakilala sa inyo at kay Fizay. Ito ay isang landas na walang pagbabalik. Tumigil na tayo sa ganitong buhay. Kuya Yuan, naalala ko, sinabi mo sa akin, sa mundo ng gangster, kung matapang ka at handang lumaban. Tiyak na usbong ka. Habang nakakulong ka, naghintay kami ni Datu. Ngayon, sasabihin mo sa akin, gusto mo nang tumigil? Happy, makinig ka. Noon, bata pa't mainit ang ulo, wala akong alam. Akala ko ako ang hari, pero ngayon alam ko na. Lahat ito ay peke. Hindi tayo superhero, kapag tinaga tayo, mamamatay din tayo. Kuya Yuan, takot ka bang mamatay? Takot ako. Natatakot ako na balang araw. Ikaw at si Happy, pareho kayong mamatay. Kuya Yuan, alam naman, ako, si Happy, hindi kailanman natakot. Hindi ka natatakot. Kaya tanungin kita kapag namatay siya. Paano mo harapin ang kanyang mga magulang? Paano mo haharapin ang kanyang asawa? Ako ang nagdala sa inyo sa daang ito. Ngayon gusto kong hilahin kayo pabalik, bakit hindi na kayo? Makinig sa akin muli. Sig Xuan, kapag nasa mundo ka ng gangster, wala kang magawa. Pero kahit ano pa man, ikaw pa rin ang aking kuya, Yuan. Ikaw pa rin ang aming kuya.
Ang ganda ng eksena ng pagkakapatiran. Dubin, ano ang ginagawa mo dito? Huwag kang mag-alala. Narito ako para magtanong kay Luyuan. Luyuan, seryoso ka bang alis sa mundo ng gangster? Sage, Kung gayon, kayong dalawa ang sasagot sa kaso ni Kuang Long. Kaya umuwi kayo at maghanda sa kamatayan. Ano ang sinasabi mo? Dato. Si Happy Dato ay aking kapatid. Ang tungkol kay Guanglong, sila ay pumunta lang dito para tulungan ako. Wala silang kinalaman dito. Kapatid. Luyuan, dahil sa kaso ng tatay ko, nakulong ka ng 8 taon. Ngayon alis ka pa sa mundo ng gangster, kaya hindi kita hahanapin. Dahil si Dubin ay sumusunod sa patakaran. Pero si Kuang Long ay aking kapatid. May dapat managot dito, hindi silang dalawa. Ikaw ito. Pero pag-isipan mong mabuti. Kapag sinagot mo ito, hindi ka na makakaalis sa mundo ng gangster. Hindi mo kailangang magmadali sa pagbibigay ng sagot. 3 araw, sabihin mo sa akin ang desisyon mo. Kuya Yuan, kung desidido kang umalis sa mundo ng gangster, ang kaso ni Dubin, ipagkatiwala mo na sa amin ni Tatu. Dalin mo si Haozai at mamuhay na maayos. Tama, kami na lang ang magpapakumbaba kay Liao, dahil kami rin ay miyembro ng Yisheng, hindi ako naniniwala. Nahahayaan niya kaming dalawa na lipulin ng Longqing. Hindi pwede, kayong dalawa ay nagtanggol para sa akin. Kaya kayo napansin ni Dubin. Paano ko kayo hahayaan na mag-isa? At ang layunin niya ay maghiganti para sa kanyang ama. At kayo ay isa lamang dahilan para mapilitan akong lumabas. Tama si Kuya Yuan, sa ugali ni Liao. Siguradong gustong-gusto niyang mag-away kayo ni Dubin. Paano niya kayo tutulungan? Ito siguro ang kapalaran ko, ngayon ko lang naintindihan. Ano ang ibig sabihin ng madaling pumasok sa mundo ng gangster, mahirap umalis? Bruyuan, may naisip akong paraan. Gusto ng lahat na sumunod sa iyo, Bruyuan. Gusto mong protektahan sila, pero ayaw mo rin sa mundo ng gangster. Na puro patayan, di ba? Kaya Bruyuan, bakit hindi mo na lang silang dalhin sa tamang landas? Sino nagsabing ang mundo ng gangster ay puro patayan lang? Hindi ganoon kadali. Ako si Datu, may grupo kami mga kapatid. Hindi ko sila madadala. Dito kay Fizay para magtinda ng barbecue. Sino nagsabing magtitinda kayo ng barbecue? Ang ibig kong sabihin, ikaw may grupo kang mga bihasang driver. Siya naman may grupo ng mga mekaniko. Kung magtatayo ka ng transport company, Bruyuan, kayang-kaya. Nilang mabuhay sa sarili nilang kakayahan. Ang galing ni ate. Bruyuan, kamusta ang opisina? Hindi ko akalain. Na ako si Luyuan ay magkakaroon ng sariling opisina. Simula pa lang ito. Mas magiging maayos pa ang buhay mo, unti-unti. Hanggang maging pinakamakinang na lalaki sa Hong Kong. Akyan. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Karapat dapat o hindi, hindi ikaw ang magdedesisyon. Teacher Lin, pinapasabi ni Oncle Fize. Malapit na ang oras. Teacher Lin, bakit ang pula ng mukha mo? Wala naman. Bruyuan, bumaba na tayo. Baka mahuli tayo sa opening ceremony. Hindi dapat tayo mahuli. Na, tama, halika na. Tara na. Chief, sino ang dating at ikaw mismo ang sasalubong? Dahil sa inyo, nitong mga nakaraang taon, may mga tao sa Hong Kong na lalong sumusuway sa mga alituntunin, kaya galit ang mga nasa taas. Ipadala lamang ang isang tao upang alagaan ang OG. Nandiyan na siya. Chief, Kaiser, sa wakas narito ka na. Naghihintay na ang mga kasamahan natin sa Hong Kong branch. Ayon muna tayo? Hindi na, may kilala ko dito sa Hong Kong. Pupunta muna ako sa kanila. Para magtanong-tanong. Sage, tuloy ka. Magbabago na ang takbo ng Hong Kong. Ay, sandali lang, mas nakakapagod pa ito kaysa makipagpatayan. Lalo na ang sweet na ito, ang hirap talaga sa katawan. Unang araw ng kumpanya, iisin mo na lang. Huwag kang magkamali. Siyempre naman, akala mo ba hindi ko alam ang tamang gawin? Hoy, sabi mo, si Teacher Lin, hindi ordinaryong tao, no? Sa isang iglap lang, ang daming inimbita. Siyempre, nakakita ka na ba ng guro na may kakayahang magtayo ng kumpanya sa ganito kaikling panahon? Mukhang.
Si Yuan Ji ay buo pa rin ang dating. Zihaw, kasama ko si Daddy sa mga bisita. Hanapin mo muna si Uncle Fizay, okay? Okay. Halika, Zihao, kung. Maghahanap si Daddy ng stepmom. Papayag ka ba? Pwede si Teacher Lin, iba hindi. Hahaha, yung tawag kong ete dati, hindi naman nasayang. Tingnan natin doon. Doon na tayo. Kumusta po kayong lahat? Ngayon, sa ngalan ni Luzong, nagpapasalamat ako sa pagpunta sa grand opening ng aming Ocean Shipping Company. Susunod, pakisalubong natin si Luzong para sa kanyang mensahe. Yuan Ge, malaking bagay ang opening, di. Mo man lang sinabi sa akin? Hindi ka naman, hahaha. Si Liao, ang puno ng Yisheng, bakit siya nandito? Hindi mo alam? Si Luyuan dati ay miyembro ng Yisheng, isa sa mga top enforcer. Sa pagtatayo niya ng kumpanya, natural lang na pumunta si Liao. Yuan Ji, hindi ka pa rin gali sa akin, no? Hindi naman. Natatakot lang akong busy ka masyado. Kaya hindi kita sinabihan. Hoy! Magkapatid tayo lahat, kahit gaano kabigat ang gawain ko. Dapat lang na pumunta ako. Di ba? Salamat. Maupo ka na, Happy. Yauj! Lastik! Hoy, Datu, huwag mo namang ganoon. Bakit sila nandito? Yun ba si Dubin? Bakit nandito rin siya? Nakalimutan mo na? Pinatay ni Luyuan ang kanyang boss. Siguro ngayon, naghahanap siya ng ganti. Makakapanood na tayo ng magandang palabas. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, para batiin kayo sa opening. O para maglibing sa inyo? Ikaw, Dato. Bisita pa rin sila. Asikasuhin mo. maghanap ka na lang ng maupuan. Kumusta po kayong lahat? Ako si Luyuan, ang General Manager ng Far Ocean Transport. Hindi ako nakapag-aral ng husto. Hindi ako magaling magsalita. Pero ipinapangako ko, sisikapin ng Far Ocean Transport. Nagawin ang bawat negosyo at makipagtulungan sa inyo para sa tabumpay. Salamat. Luyuan. Naitatag na rin ang kumpanya mo, kaya ang problema natin. Dapat na ba nating tapusin? Anong sinasabi mo? Liao, ang tapang mo ngayon na. Humarap ka sa aking longtsing, o baka naman, hindi mo kayang kontrolin. Ang mga tauhan mo, umupo kayong lahat. Bro Yuan, pesensya na. Sino ba naman ang nag-utos sa'yo na umalis sa Yisheng? Hindi ko naman magagawa, para lang sa'yo. Napabayaan ang buhay ng mga kapatid natin, di ba? Naiintindihan namin, syempre naiintindihan namin. Ano, Luyuan? Pasensya na, ang pag-away ng marami ay iligal. Ang Far Ocean Transport namin ay isang lehitimong kumpanya. Ilay, ano ang pinagmamalaki mo? Akala mo, dahil naka-Amerikana ka, at may kurbata, gentleman ka na? Sino ang hindi alam? Na ikaw dati, ang double flower red stick ng Yisheng. Hindi ko kailanman itinanggi ang aking dating pagkatao. At ang mga pagkakamaling nagawa. Pero ang pagbabago ay mahalaga. Gusto ko lang ngayon maging isang mabuting mamamayan. At tulungan ang aking mga kapatid na magkaroon ng hanap buhay. Pero depende pa rin yan, kung bibigyan kita ng pagkakataon. Ayaw mo makipag-away sa akin? Edi, tututukan ko ang Far Ocean Transport mo. Tingnan natin kung paano ka magiging mabuting mamamayan. Siraan ninyo. Siraan. Tumigil kayo. Okay, sir. Bata, huwag kang masyadong mainit ang ulo. Sino ka, matanda? Huwag kang makialam, kung hindi, mahihirapan ka. Gusto ko nga makita. Kung paano mo ako papahirapan. Senior Superintendent ng CTB. Sing UK, gusto mo ba? Pumunta sa opisina ko, uminom ng tsaa para kumalma?
Huwag kang masyadong magmalabis. AME, malabis? Ang aking batch number ay EC 12,366. Areklamo mo ako. Hello 700 at 79. Anong maitutulong ko? Magaling. Liao. Ikaw naman? Hihihi, are. Nagbibiro ka lang, Kaiser. Narito lang ako ngayon para batiin. Si Brother Yuan sa bagong kumpanya niya. Di ako magkakagulo. Di talaga. Hahaha. Mukhang nakinig ka sa sinabi ko. Pero, mahalaga ang pagbabago, dapat totoo ito. Kaiser, huwag kang mag-alala. Nagdusa ako dahil sa mga mali kong nagawa. Hindi ko na ulitin ang mga yon. Mabuti. Maligayang pagbubukas. Salamat. Tandaan mo, dapat sumunod sa batas. Maging mabuting tao. Matanda na ako, mahina na ang tuhod. Pakisuyo, hatid ninyo ako. Sige. Ara na. Salamat kay Kaiser, kung hindi ko alam kung paano ito matatapos. Marami talaga siyang naitulong. Kuya Yuan, bilisan natin mamayang gabi. Kaarawan ni Zihaw. CJ, Punyeta, matanda. Papatayin kita. Itigil mo yung kalokohan mo. Kung hindi, umalis ka sa Longqing. Hoy, Ben. Nagbibiro lang ako. Hindi pwedeng galawin ang pulis. Alam ko yan. Pero si Luiwan, ayaw rin makipag-away. Hindi ko magaganti si Old Dragon sa pulis. Pero may iba akong magagawa. Sabihin mo, sino mang magbigay ng proyekto kay Luiwan? Kalaban na ng Longqing. Gusto ni Luiwan na matinong buhay? Wala siyang pupuntahan. Maligayang kaarawan. Zihaw, anong nangyari? Masama ba pakiramdam mo? Papa, sa susunod, kasama mo ba ako lagi sa kaarawan ko? Kasama kita sa kaarawan mo taon-taon. Zihaw, kasama ka namin lagi. Sa kaarawan mo. Huwag kang umiyak, hipan mo na ang kandila. Maligayang kaarawan. Kaarawan ko ngayon, kaya dapat sundin ninyo ako. Huwag kang mabalabis. Papa, pwedeng halikan mo si Teacher Lin? Wow. Anong sinasabi mo? Sinungaling. Sabi ninyo, susundin ninyo ako. Tama ba, Tito Fiza? Ama. Halikan. Halikan. Wow. Amy, kailangan pa ba si Teacher Lin ang mag-una? Gusto mo bang masampal? Gusto mo talaga, no? Ha? Hulihin kita. Halika rito. Huwag kang tatakbo. Uncle Liu, tulungan mo naman kami. Ay, pamangkin, hindi talaga sa ayaw kitang tulungan. Nagbanta na kasi si Dubin. Sino man ang magbigay ng proyekto kay Boss Lu, kalaban na ng Longqing. Boss Lu, huwag kang mag-alala. Kung hindi dahil kay Kian, hindi kita tatanggapin. Naiintindihan ko ang hirap ni Boss Liu. Sa negosyo, ang pinakamahalaga ay stability. Naniniwala ko na ayaw din ni Boss Liu na laging ginugulo ng Longqing. Pero may ilang salita pa akong gustong sabihin sa inyo. Boss Lu, magsalita ka ng malaya. Sa pagkakaalam ko, ang presyo ng transportasyon ng Longqing ay 30% mas mataas sa merkado, tama ba? Tama. Pinalayas ni Dubin ang lahat ng kompetisyon. Ngayon, anuman ang presyo niya, yan ang ibabayad namin. Walang pagtawaran. Paano kung ang yuan niyang transport, pareho ang presyo sa merkado? At anumang problema, kami ang sasagot. Sana bigyan ni Boss Liu ng pagkakataon ng yuan niya. Brother Yuan. Totoo ba ang sinabi ni Boss Lu? Walang biro. Pwede tayong mag-sign ng kontrata agad. Segs, isusugal ko na ito sa'yo.
Brother Yuan, medyo impulsive ka ba kanina? Paano kung mabigo tayo? Akian, alam ko namang malaking sugal ito. Pero kailangan natin kunin ang pagkakataong ito. Dapat nilang makita na kaya natin. Protektahan ang kanilang kargamento at mas mura kaysa sa Longsing. Sa ganito lang tayo magkakaroon ng lugar sa transport industry. Sige, napaniwala mo ako. Sa pagkakataong ito, gaano man kalaki ang pusta, kasama kita. Tara na. Mga kasama. Ito ang unang trabaho ng Yuanyang Transport. Nakasalalay dito kung magtatagumpay ang Yuanyang. Kaya mag-ingat kayong lahat. Happy. Huwag kang mag-alala, Brother Yuan. Iningnan na ito ng mga kasama ko sa maintenance bago umalis. Itignan ulit namin. Mabuti. Huwag kang mag-alala, Brother Yuan. Isusugal ko ang buhay ko, pero hindi ko hahayaang galawin ng Longsing. Ang mga kargamento natin. Dato, mahalaga talaga ang shipment na ito para sa atin. Tama ka dyan. Pero tandaan mo sa anumang oras. Ang kaligtasan nyo ang dapat nauna. Kahit malugi tayo ng todo. Kaya natin bumangon muli. Yuan, huwag kang mag-alala, okay? Yuan. Hindi natin may tatago kay Dubin ang paglabas natin ngayon. Sa tingin mo, dapat ba kaming lahat ang sumama? Hindi na. Hayaan mo lang si Dato at ang mga kapatid sa transport team. Ang maglabas naman. Pero, Huwag kang mag-alala, may plano ako. Hindi naman pwedeng sa bawat paglabas. Lahat ng kapatid sa kumpanya ang gagalaw, lugi tayo. Sage. Hoy, Long, ang tanga talaga ni Luyuan. Akala niya hindi namin malalaman kahit pinalitan niya ang ruta. TSK. Mamaya, bugbugin ninyo sila ng todo. Yuan Yang, Sas, pabagsakin natin. Nandiyan na, handa. Kuanglong, gusto mo bang mamatay? Ikaw lang? TSK, anong gagawin mo? Ngayon, babugbugin ko ang mga tao mo, agawin ang shipment mo, at sisirain ang sasakyan mo. Sugod. Tigil. Huwag kayong gagalaw. Ibaba ang mga armas. Niloko mo ako. Anong niloko ko sa'yo? Maayos kaming naghahatid, tapos kayo. Mga hang sa daan, magnanakaw. Kay Sir, tinutulungan lang ang mga tao. Anong problema? Ito. Kay Sir, maraming salamat ngayon. Sinabi mo na, kami sa uunit, paghuli ng mga magnanakaw. Trabaho lang yan, walang anuman. At saka, kung sakaling mahuli kita balang araw, hindi rin kita palalampasin. Kami, malinaw na sinabi ni Yuan, hindi na kami babalik. Sa dating gawain, dalhin na. Mga kapatid, sakay na. Boss. Boss, may problema. Anong kinakabahan? Anong nangyari? Silong at ang grupo. Nahuli ng mga pulis. Ano? Zihaw, gusto mo bang ihatid muna kita para matulog? Ayoko, maghihintay ako kay Tito Datu. Hoy, Hoy, Yuan, na-deliver na ang shipment. mabuti naman at na-deliver. Huling-huli na, huwag magmadaling umuwi. Pakainin mo ang mga tropa. Magpahinga kayo, bukas na lang umuwi. Hoy, bawal uminom ha. Sige Yuan, sige. Sa wakas, nakalabas na rin tayo sa unang hakbang. Salamat sa pagod mga tropa. Uwi na kayo't magpahinga. Sage, alis na kami, Yuan. Yuan, una na rin akong umuwi. Teacher Lin, nangako ka sa akin na magkukwento ka. Zihaw, huwag kang maingay. Hindi ako maingay, sabi ni Teacher Lin. Dapat tuparin ang pangako, kung hindi, hindi ka mapagkakatiwalaan. Sinabi ko nga yan. Tuloy ka. Dad, samahan mo mina si Teacher Lin. Uwi muna ako sa kwarto. Hoy, di ba gusto mong makinig ng kwento ni Teacher Lin? Pero inaantok na ako, matutulog na ako.
Good night, Ted. Good night, Teacher Lin. Hehe. Teacher Lin, malaki na ako. Kaya ko nang mag-isa papuntang eskwela. Hindi pwede Zihaw, hindi nakatulog ng maayos ang tatay mo kagabi sa sofa. Dapat ligtas kitang ihatid sa eskwela. Zihaw, takbo. Bilisan mo. Punyeta ka. Teacher Lin. Takbo. Dalhin siya. Hoy, Yuan, may nangyari kay Teacher Lin. ano? Ha? Zihaw, Dad. Yuan, Zihaw, okay ka lang ba? Okay lang ako, Dad. Dinukot si Teacher Lin. Sagipin mo siya, bilisan mo. Huwag kang mag-alala, sasagipin ko si Teacher Lin. Hoy, Luyuan, kung ayaw mong mamatay itong babae, mag-isa kang pumunta rito. Yuan, huwag mo akong intindihin. Akyan. Dubin, sa akin ka lumaban. Hoy. Hoy, Yuan, titipunin ko ang mga tropa para sagipin si ate. tumigil ka. Hayaan mong gawin ng mga tropa ang dapat nilang gawin. Pero, Wala nang pero, narinig nyo lahat kanina. Pinapunta ako ni Dubin mag-isa. Kuya Yuan, CJ, nahuli si Maamlin dahil sa akin. Hindi pwede may mangyari sa kanya. Kung may mangyari man sa akin, kayong bahala kay Zihaw, huwag kayong mag-alala. Papa. Alis na ako. Kuya Yuan, Kuya Yuan, Kuya Yuan. Huwag kayong gumalaw. Kuya Bin, sa palagay mo dating pa kaya siya? Huwag kayong mangarap. Hindi naman si Kuya Yuan tanga. Hindi. Tiyak dating siya. Si Brother Yuan ay dumating kasama si. Para kayong arestuhin at parusahan. Sige, tingnan natin kung sino ang mauna. Ako ba ang maparusahan o ikaw ang mamatay? Boss, Kuya Yuan, Nandito na ako. Pakawalan niyo si Akyan. hahaha, Luyuan. Hindi ka nga nagpabigo, pero kung gusto mo siyang iligtas, kailangan mo muna akong talunin. 8 taon na ang nakalipas dito mismo. Nakita kong pinatay mo ang tatay ko. Ngayon dito kita papatayin para maghiganti sa tatay ko. Lahat. Walang makikialam ng walang utos ko. Naiintindihan? Opo. Ipapaalam ko sa kanya kung sino talaga ang number 1 sa Hong Kong. Sumagot ka. Sinabi ko na. Hindi na ako babalik sa dating buhay, kaya hindi ako sasagot. Wala kang magagawa. Patayin niyo siya. Huwag. Luyuan. Mukhang mahalaga sa iyo ang babaeng ito. Ha? Sage, kailangan mo muna akong talunin. Kung hindi, panoorin mo siyang mamatay. Kuya Yuan, huwag mo akong intindihin, umalis ka na. Hindi, kailangan kong iligtas si Kuya Yuan. Nakalimutan mo ba ang sinabi ni Kuya Yuan kanina? Itigan na lang ba natin si Kuya Yuan na magpakamatay? Nasaan na si Luyuan? Nag-overtime si Kuya Yuan. Nag-business trip siya. Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam na ng O-Group ang kidnapping report. Mga kapatid kayo ni Luyuan. Kung talagang para sa kanya, huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Bawat minutong lumilipas, mas tumataas ang panganib sa kanya. Kuya Yuan, Kuya Bin, Luyuan. Kung hindi lang matanda ang tatay ko noon, hindi ka sana nanalo sa kanya. Talagang malakas ang tatay mo noon. Kung hindi lang ako bata, hindi ako makakatalo sa kanya. Hahaha,
Pero ngayon ako ang bata. Ganyan lang, paano mo ililigtas ang babae mo? Aray! Ako si Tsing UK, Senior Superintendent ng O Group. May kidnapping sa Hong Kong City Bridge. Lapitan ng mga kasamahan sa lugar. Kahit mawalan ako ng buhay, ipagtatanggol ko siya. Walang kwenta kung hindi ka lalaban. Ha! Luyuan. Inaamin ko, minamaliit kita. Kung hindi ka pilay, baka hindi kita matatalo. Hindi ka mananalo. Ililigtas ko si Akian. Hindi ako mananalo? Aw-aw akong nag-insayo para patayin ka. Maghihiganti para sa tatay ko. Sabi ko na ako ang number 1 sa Hong Kong City. Kuya Yuan, Sakalin mo, sakalin mo, sakalin mo. Tatay, maghihiganti ako para sa iyo ngayon. Gaano ba kahalaga ang maging number 1 sa Hong Kong City? Kung hindi kita matatalo, wala nang saysay ang buhay ko. Ha! Ha! Patayin mo ako. Bakit hindi mo ako patayin? Sabi ko na, hindi ako pumunta rito para pumatay. Kuya Yuan, okay ka lang? Okay lang ako. Si Kuya Bin, siya ang pumatay. Patayin mo siya, Kuya Bin. Maghiganti para kay Kuya Bin. Ha! Tigil! Lahat, ibaba ang armas. Mag-squat, kamay sa ulo. Okay ka lang? Masyado kang padalos-dalos. Pasensya na kay sir. Hindi ko kayang tiisin na may mangyari kay Akian. Kaiser, ano nang ginagawa mo? Dubin ay namatay sa eksena. Pinaghihinalaan namin na si Luyuan ay may kinalaman sa kasong ito. Kailangan mong sumama sa amin para imbestigahan. Hindi ganun. Si Yuan Jie ay sumakit lang sa akin kaya. Sasaliksikin namin ang buong pangyayari. Dapat sundin ang proseso. Pero okay lang, Akian. Naniniwala ako kay sir. Malalaman natin ang katotohanan. Kung wala talagang kinalaman si Ayuan sa kaso, sisiguraduhin kong ligtas siya. Yauj! Kumusta? Patay si Dubin sa pagtalon sa tulay. Dinala si Luyuan ng O Department. Magaling! Hahaha! Patulong pa sa akin ang tadhana. Anong susunod nating gagawin? Tanga ka ba? Sabihin mo sa mga tauhan na bilisan nila at sakupin ang lahat ng teritoryo nila. Nagkakagulo ang Longqing ngayon, tulungan na lang natin sila. Sage. Pero paano kay Luyuan? Si Luyuan? Magkapatid kami. Siyempre dapat habang buhay siyang nasa loob, libre ang pagkain. Hahaha. Ganito. Sabihin mo sa mga tauhan natin sa loob ng Longqing. Ang mga pako dapat manindigan. Na si Luyuan ang pumatay kay Dubin. Naiintindihan? Naiintindihan. Mula ngayon, ang aking Yisheng ang maghahari sa lungsod na ito. Hahaha. Sino ka? Hindi mo ba alam na teritoryo ito ng Longqing? Hahaha. Longqing? Tapos na ang Longqing. Ngayon, sakop na ito ng Yisheng.
Kumusta si Yuan Okay lang ba siya? Sabi ni Kaiser, wala naman dapat problema. Pero biglang nagbago ang mga salaysay. Sinasabi nilang si Yuan ang pumatay kay Dubin. Itang ina. Nagpakamatay si Dubin. Anong kinalaman ni Yuan doon? Ano ba ang ginagawa ng mga o-department na yan? Hahanapin ko sila. Pwede bang huwag kang makisawsaw? Ako ang nakikisawsaw? Hindi ba ikaw ang walang ginagawa? Pinapanood mo lang na pagbintangan si Yuan Anong sinasabi mo? Akin. Tama na. Kayo ang mga kapatid ni Yuan Nasa loob siya ngayon. Tulungan niyo ang kumpanya niya. Sa halip ay kayo ang nagkakagulo dito. Karapat-dapat ba kayo sa kanya? Kung talagang para sa kanyang kabutihan, bumalik na kayo sa kumpanya ngayon din. Gawin ang dapat gawin. Ate, kung may problema sa kargamento, hanapin mo si Datu. Ang mga bagay sa Hippie Company, bantayan mo ng mabuti. Si Kuya Yuan, ako na ang bahala dito. Sige, ate, ako na ang bahala sa kumpanya. Huwag kang mag-alala. Teacher Lin, matagal na naman bang hindi uwi ang tatay ko? Zihaw, sumama ka muna kay Uncle Fisay. Okay lang ang tatay mo pagkatapos ng investigasyon. Tiyo o ay magpapalabas sa kanya. Kahit gaano katagal, maghihintay ako para sa pag-uwi ni tatay. Kuya Yuan, ililigtas talaga kita. Papa, imposibleng iligtas mo ang isang tambay. Papa, hindi siya tambay. Dahil sa Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka sana nahulog sa ganitong gulo. Matagal na kitang pinagbabawalan. Huwag makisalamuha sa mga taong walang kwenta. Hindi siya taong walang kwenta. Papa, kung hindi mo siya ililigtas, hindi na kita tatay. Tigilan mo yan. Ano ba naman yan kung may problema, pag-usapan ng maayos? Paano ka pa nakipag-away kay Akian? Ang walang utang na loob na to, para sa isang tambay, gusto pang iwan ang kanyang ama. Akian, paano mo nasabi yan sa tatay mo? Nanay, mahal ko talaga siya. Papa, kung hindi mo siya ililigtas, papatayin ko na lang ang sarili ko. Lin, kung may mangyari kay Akian, hindi kita patatawarin. Sage, kung totoo ang sinasabi mo na hindi siya pumatay, maaari ko siyang iligtas. Akian, pumayag na ang tatay mo, tumayo ka na. Pero huwag masyadong magalak, may kondisyon ang pagliligtas ko sa kanya. Ano ba yan? Tumutulong ka sa sarili mong anak, may kondisyon pa? Ay, tumahimik ka na nga. Anong kondisyon? Pakakasalan mo si Song King Yun. Ganito po ang kalagayan, Boss Lin. Tapos na. Umalis ka na. Sige, ipagpatuloy natin. Mula nang matapos natin ang huling delivery para kay Boss Liu. Dumami ng husto ang order, pero sa kakayahan natin ngayon. Baka hindi natin kayanin. Ano sa tingin niyo? Ate, sabihin mo lang kung paano gagawin, susunod kami. Hindi pwede. Paano kung umalis ako balang araw? Ano na ang mangyayari sa inyo? Alice? Ang ibig kong sabihin sa hinaharap, magiging dalawa na lang kami ni Yuan Wala na akong oras para sa mga ganyang bagay. Nakagulat ka naman? Akala ko alis ka na? Impossible. Sige na, wag na natin pag-usapan to. Happy, ano ang masasabi mo? Sa tingin ko, kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito. Palakihin ang kumpanya, sakupin ang merkado. Kulang sa transportasyon, edi bumili tayo ng sasakyan. Sa totoo lang, medyo magaan ang trabaho sa repair department. Kaya pwede pa ring maglaan ng ilang tao. Mabuti. Dato, tignan mo yung tao na yan, matuto ka. Nga pala, may magandang balita ako sa inyo. Wala na sigurong ilang araw, babalik na si Yuan Totoo ba? Sige, magtrabaho muna kayo. Pagbalik ni Yuan bigyan natin siya ng sorpresa. Ayos. Babalik na si Yuan Gi. Ayuan, hindi na kita ihahatid. Tandaan mo, huwag ka na magpadalos-dalos sa susunod. Pahalagahan mo ang buhay mo ngayon. Hindi biro ang makamit ang magandang buhay. Salamat, Kaiser. Papa, Zihaw, naging mabait ka ba?
Anong nangyari sa inyo? Ano ng problema? Nasaan si Akian? Papa, nag-iwan lang sulat si Teacher Lin, tapos nawala na siya. Yuan-je, pag nakita mo na ang sulat na ito, umaalis na ako. Okay lang ako. Medyo nahihirapan lang akong iwan kayo ni Zihao. Pati si Fizay. At si Nadatu at Happy. Huwag kang mag-alala. Yuan-je, alagaan mong mabuti si Zihao. Mabuhay kang maayos. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa'yo. Kailangan mong maging lalaking nakatayo sa tuktok ng Harbor City. Yuan-je, nang mahanap namin ni Tatu ang sulat na ito, hinanap namin ang lahat ng pwedeng puntahan ni ate. Pero, wala. Papa, babalik pa kaya si Teacher Lin? Papa, ipapangako ko sa'yo, hanapin ko si Teacher Lin. At ibabalik ko siya sa'yo. Says, Hoy! Kuya Yuan, may problema sa kumpanya. Tigil. Alam ko na ikaw ang may kagagawan nito. Ako ang puno ng Yisheng. Mag-ingat ka sa pakikitungo mo. Liao, hindi lang naman para sa posisyon ng puno ang pagpunta mo rito. Di ba? Nagbibiro ka naman Kuya Yuan. Pero si Datu, Happy, pati sila, mga miyembro sila ng Yisheng. Dati, dahil sa respeto sa iyo Kuya Yuan, pinapunta ko sila rito para tumulong. Ngayon, sa labas ng Yisheng, ang daming teritoryong walang nag-asikaso. Kailangan ko silang ibalik para magtrabaho. Anong sinasabi mo? Noon, pinabayaan mo kami. Ngayon, papabalikin mo kami? Anong tingin mo sa amin? Pwede kang hindi bumalik, wala akong problema. Pero, ayon sa tuntunin ng Yisheng, ang mga taksil, paano dapat tratuhin? Ang sinumang taksil, kailangan mapatunayan sa harap ng lahat. 3 saksak, 6 na butas. Ang lala naman. Aya mo ba dataw? Halika, takot ba ako sa'yo? Datu. Eyaw, magkapatid na tayo ng ilang taon. Wala na bang pag-uusapan? Kuya Yuan, akala mo ba madali lang maging puno? Mas mataas ang batas ng samahan. Kung gusto mo, ikaw na lang maging puno. Pagkatapos, gusto mo mangyayari. Sinabi ko na wala akong interes sa posisyong ito. Pero sina Happy at Datu, mga kapatid ko sila. Kung sino man sa inyo ang makialam sa kanila, hindi ako titigil. Nanggugulo ka ba sa akin? Oy, ang saya naman dito. Liao, kamakailan ang iyong pag-upo sa Yisheng. Ang yabang mo, may mali ba sa pagiging magaling, sir? Bahala ka sa yabang mo. Pero kung malaman kong lumalabag ka sa batas, kailangan kong umaksyon. Kung may ebidensya ka, ipusasan mo ako. Hahaha. Kuya Yuan, medyo delikado sa labas ngayon. Ingat ka. Paalam. Si Liao, napakalalim ng isip, brutal ang mga pamamaraan. Mas mahirap siyang kalabanin kaysa kay Dubin. Mag-ingat ka. Inay. Kian, okay ka lang ba? Okay lang. Napagkasunduan na ng tatay mo at ng pamilya Song sa susunod na buwan. Ni Song King yun. Ang bilis naman. Ma, pagod na ako. Magpahinga ka mabuti. Akian, para sa ikabubuti mo rin ito ng tatay mo. Huwag mo siyang sisihin. Alam ko. Kuya Yuan. Liao, bakit mo kami tinawag dito? At nakaupo ng ilang oras? Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag magmadali, Boss Son. Kulang pa ng isa. Kapag kumpleto na, mag-usap na tayo. Oy, Boss Liu. Hindi mo ba sinagot ang tawag ko?
Ay, sinagot mo naman. Medyo bastos naman, maraming tao ang naghihintay sa iyo. Paumanhin sa lahat, traffic kasi. Halina, umupo. Umupo. Ay, mga kasama, tayong lahat dito. Ay may mataas na pangangailangan sa transportasyon. Hindi pwedeng palaging traffic. Tama ka. Alam mo ba kung bakit ka na traffic? Ah, hindi ko alam. Nakikipagtulungan ka kay Luyuan, ang pilay. Kung hindi ka, sino pa ang matra-traffic? Simula ngayon, ang kargamento sa lungsod, sa amin na, sa Yisheng, ililipat. Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Kuya Yuan, may masama. Ano ang nangyari? Yung Liu na iyon, bigla niyang pinutol ang kontrata natin. Eh, dati, napakaraming gasto sa pagpapadala ang naitipid natin para sa kanya. Pinutol ang kontrata. May sinabi ba siyang dahilan? Wala. At hindi lang siya, pati yung iba naming dati. Nakasosyo, sabay-sabay na nagpabatid sa atin. Na may bagong kasosyo na sila at gusto nilang maghiwalay. Napakaraming negosyante ang sabay-sabay na humihiwalay. Tiyak na may gustong bumanti sa atin. Iyak na si Liao ang may gawa nito. Ang hayop na iyon. Hanapin ko siya. Tumigil ka. Kahit na siya ang gumawa. May magagawa ba ang paghahanap mo sa kanya? Hoy. Sige, salamat. Ayaw tayong makita ni Boss Lee. Napakaraming gasto sa pagpapadala ang naitipid natin para sa kanya. Ngayon, kahit makipagkita ayaw pa. Hindi rin natin siya masisisi. Tiyak na si Liao. Ang nagpilit sa kanya, napilitan siya dahil sa presyon. Karaniwan lang iyon. Pasok. Boss Lu, Ano po yun? tumawag po si President Zeng. Sabi niya, masyadong mataas ang risk ng loan natin. Kailangan nating mag-advance payment. Gets ko na. Lumabas ka muna. Kuya Yuan, siguradong si Liao ang may gawa nito. Puputulin ko yang paa niya. Tapos ano? Ikaw naman ang makukulong. Kami naman ni Hippie magpapakasarap sa labas. Sa tingin nyo ba? Gagamitin ko ang kinabukasan ng tropa para lang yumaman. Kuya Yuan, hindi po ako. Kung hindi, tumahimik ka na lang. Huwag mong kalimutan kung bakit natin itinatag ang Yuan Yang. Worst case, babalik tayo sa pag-ihaw ng barbecue. Basta't magkakaisa tayong magkakapatid. Hindi ako naniniwalang magiging malas tayo magpakailanman. Hippie, ikaw ang nag-asikaso sa accounts ng kumpanya. Mag-estima ka. Gaano pa tayo tatagal? Kuya Yuan, nakabili lang tayo ng mga truck noong nakaraang buwan. Halos lahat ng 1 milyong loan, doon napunta. Kung babayaran natin ang loan. Sa susunod na buwan, wala na tayong pambayad ng sahod. Unahin natin ang sahod ng mga kapatid. Sa bangko naman. Worst case, mag-file tayo ng bankruptcy. Pagdating ng panahon kung magkano ang kulang, ako na ang sasagot. Kuya Yuan, Ganito na lang. Pumunta tayo ngayon at ipaliwanag sa mga kapatid. Wala tayong trabaho ngayon. Walang saysay kung nandito lang tayo. Mas mabuti pang humanap na sila ng ibang pagkakakitaan. Tara. Akyan, masarap ang French food doon sa restaurant na yon. Malalaman natin pagkatikim. Anong nangyari? Meron akong urgent na lakad kaya. Sige Akyan, kung may lakad ka, mauna ka na. Ako, Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kay Tito Lin. salamat. Kung hindi dahil sa tatay mo, hindi kita papansinin. Maghanda ka, papunta na ako diyan. Akyan. Akala ko kasama mo si King Yun kumain. Ma, kailangan mo talaga akong tulungan. Ano nang nangyari? Sabihin mo sa akin. May problema sa kumpanya ni Kuya Yuan. Ang hirap-hirap niyang. Narating ko na ang puntong ito, tutulungan ko siya. Ito. Pero, hindi pumapayag ang tatay mo na mag-usap kayo. Ma, hindi na ako makikipagkita sa kanya. Tulungan mo akong ibigay sa kanya ang perang ito. Kailangan na kailangan niya ngayon. Pakiusap.
Song Xiao, nasiyahan ka ba? Napakagaling. Magaling ka. Salamat sa pagpuri, Song Xiao. O nga pala, kamusta na ang ipinagawa ko? Hoy, huwag kang mag-alala, Song Xiao. Ngayon, ang transportasyon sa Hong Kong City, kontrolado na ng aming Yisheng. Huwag magkamali. Sa susunod na panahon, kapag lumabas na ang balita sa biding ng Hong Kong Bridge, kapag nanalo ka na, mula noon, ang Yisheng at ang aming Song family ay tataas pa ang antas. Maraming salamat, Song Xiao. Yuanji, Ano bang? Yuanji, makinig ka muna sa akin. Kasama ko si Dato Jin noon. Noong nasa Yisheng pa ako, laging iniisip ng aming lao daw na tamad lang ako. Ayaw sa akin. Hanggang noong nakaraang buwan, pagkatapos magpasahod, bigla siyang ngumiti sa akin at uminom pa kami. Marami siyang sinabi. Doon ko lang nalaman kung gaano ako kasama noon. Yuange, ayaw ko talagang umalis sa Yuanyang. Yuange, ako ay isang taong nakalaya na mula sa bilangguan. Pagkatapos lumabas, nagtrabaho ako ng maayos, pero palagi nila akong pinaghihinalaan. Pero, binayaan ko na ang aking pagkakamali. Kung alis ako sa Yuanyang, hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. Yuange. Yuanji. Sige, tumayo na kayong lahat at mag-usap tayo. Tayo na. Ako si Luyuan, nagkamali rin ako noon. Nakulong ako. Ayaw ko lang makita ang aking mga kapatid na susunod sa yapak ko. Kaya ginatag ko ang Yuanyang. Hindi naman ito hanggang sa. Wala nang ibang paraan, ayaw ko rin itong buwagin. Pero ngayon, kinansela ng boss ang kontrata, binawi ng bangko ang pautang. Kung hindi tayo magmamadali, natatakot ako baka hindi ko pa mabayaran ang sahod ninyo sa susunod na buwan. Yuanji, pwede akong hindi kumuha ng sahod. Ako rin pwede. Ako rin. Salamat sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sa suporta ninyo. Alam kong marami sa inyo ang may pamilyang binubuhay. Pangako ko, hanggang sa huling sandali, hindi ko bubuwagin ang Yuanyang. CJ, magtrabaho na kayo. Mag-isip kami ng paraan. Wala na talagang paraan, ano pa bang magagawa? Tama na, huwag ka nang magsalita. Sino si Luyuan? Ako ang nanay ni Akian. Uminom ka ng tubig. Salamat. Kumusta siya? Mabuti naman siya. Magpapakasal na siya. Talaga? Maligayang bati. Akala ko tatanungin mo kung nasaan siya. Karapat dapat siya sa mas mabuting lalaki. Ito ang ipinabigay niya sa iyo. May 15 milyon sa loob, ang password ay ang iyong kaarawan. Paumanhin. Hindi ko ito maaaring tanggapin, Paki. Nangako ako kay Akian na ibibigay ko sa iyo ang bangko. Ngunit wala akong obligasyon na ibalik ito sa iyo. Mature ka. Bilang isang ina, masaya ako. Na iniisip mo si Akian. Ngunit bilang isang babae, sasabihin ko lang duwag ka. Ano ang ibig sabihin ng karapat dapat siya sa mas mabuting lalaki? Siya lang ang makakapagsabi kung mabuti o hindi. Hindi siya sumuko, bakit ka susuko? Duwag. Ito ang imbitasyon sa kasal ni Akian. Ikaw ang bahala kung pupunta ka o hindi. Akian, Bukas ikakasal ka na. Maging masaya ka. Ma, gusto kong mag-isa muna. Kuya Yuan, magpapakasal na ako. Maligayang bati. Maligayang bati. Sandali lang, pasensya na. Song Xiao.
Sa iyo na ang lugar. Huwag magkaroon ng anumang pagkakamali. Kapag nakuha natin si Lin Zhongsheng, sa atin na ang proyekto ng Hong Kong Bridge. Huwag kang mag-alala, Song Xiao. Ang mga bisita ngayon ay mga kilalang tao sa Hong Kong. Tandaan, huwag mag-ingay ng sobra. Pakisalubong ang nobya. Ginoong Song, handa ka bang? Pakasalan si Ginang Lin sa sakit o kalusugan. Sa hirap o ginhawa, mahalin at alagaan siya. Igalang at tanggapin siya. At maging tapat sa kanya, magpakailanman, hanggang sa wakas ng iyong buhay? Miss Lin. Nais mo bang makipagtipan kay Ginoong Song? Sa sakit man o kalusugan, sa hirap man o ginhawa. Mahalin, alagaan, igalang, at tanggapin siya. At manatiling tapat sa kanya, hanggang sa huling hininga, Ako. ay tumapayag. Pumapayag. Anong ginagawa nyo? Dito kami para sa kasal ni ate. Wala kang pakialam. Umalis ka. Lui Yuan. Kumusta ka na, Liao? Ikaw na naman? Wala akong oras ngayon. Umalis ka sa harap ko. Nababahala ka na. Ang minamahal mo, ikakasal na sa iba. Sayang, may kasunduan ako kay iyong Master Song. Ngayong araw, walang makakapasok dito. Malapit na ang oras. Ang babaeng mahal mo, magiging MRS Song na. Impossible. Dito ako para kunin siya. Kayo lang? Brother Yuan, pasok na kayo. Kami narito. Sex, Brother Yuan. Yang mga to, hindi namin tinitingnan. Huwag kang mag-alala, Brother Yuan. Kunin mo talaga si ate. Daday, kunin mo talaga si Mommy. Paumanhin, Brother Yuan. Ako ayaw niya. Brother Yuan. Kian, gusto mo bang sumama sa akin? Gusto ko. Kian, talaga bang sasama ka sa isang tambay? Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Tatay, hindi tambay si Brother Yuan. Brother Yuan, tayo na. Maglakas loob ka. Tito, nandito na ako kaya siguradong aalis kami. Bumalik na lang ako para humingi ng tawad. Alis na tayo. Bumalik ka dito. Bumalik ka. Hindi ko akalain, may mga has palang mang-agaw ng kasal. Pero ang gwapo niya talaga. Xiao Song. Kasalanan ko, hindi ko napalaki na maayos ang anak ko. Papahuli ko sila. Ibalik dito. Lin, nalilito ka na ba sa katandaan? Hahabulin mo ang sarili mong anak. Huwag mo akong pakialaman. Tama si Tita Lin. Ano man ang mangyari, anak mo pa rin si Kian. Kung may sisihin, hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Yung Master Song. Ito ba ang sinasabi mong siguradong plano? Song, hindi mo pinayagan ang mga tao nating mag-ingay. Huwag kang magdahilan. Kung hindi dahil kay Lin Zhongsheng, nanamdaman ang pagkakasala sa akin, at nangakong sa loob ng makatwirang hangganan, ay tutulungan niya akong makuha ang bidding para sa Hongqing Bridge. Patay ka na sana. Kumusta na ang paghahanda para sa bidding?
Huwag kang mag-alala, Song. Nakalinya na ang lahat. Talagang imposibleng. May pangalawang kumpanya ng transportasyon na makikipagkumpetensya sa atin. Ganun naman pala. Pasok na. Song, dinala ko na ang mga tao. Magandang gabi po, boss. Lumabas na kayo. Gusto kong mag-relax. Yao. Ang lakas ng loob ng batang yon na gawin sa'yo yon. Gusto mo bang? Huwag kang magmadali. Ang mga taong may malaking pangarap, hindi nababahala sa maliliit na bagay. Kapag matagumpay na tayong nalinis ang pangalan, sisingilin ko siya ng lahat. May nakadikit ba sa mukha ko? Papa, meron, hindi mo maikubling kasyahan. Ay, ikaw. Pinagtitripan mo ba si Papa? Anong nakakatawa? Et. Pumunta ako rito para sabihin sa inyo ang magandang balita. May naisip akong paraan para mailigtas si Yuan Yang. Totoo ba yan, Ikian? Tingnan muna ninyo ito. Ate, ano ang kinalaman nito sa kumpanya natin? Ikian, ibig mong sabihin, dapat tayong magbid. Tama. Malaking proyekto yan. Aya ba natin? Hindi natin malalaman kung hindi susubukan. Hindi tayo pwedeng basta nalang umukot maghintay. Huwag niyo kayong kalimutan, lahat ng kumpanya ng transportasyon ay giniban na ng Yisheng. Tayo ang may pinakamalaking kapasidad sa transportasyon. Maliban sa Yisheng. Kung ganun, dapat pa tayong magpasalamat kay Liao? Hindi. Sa palagay ko, matagal nang alam ni Liao ang balita tungkol sa bidding ng Hongsheng Bridge. Kaya pala. Kaya noon pa. Grabe ang kanilang panggigipit sa mga kumpanya ng transportasyon. Ang ganitong balita, karaniwang mahigpit na itinatago. Paano niya nalaman? Song King yun. Noon, nang makita ko si Liao sa kasalan. Kakaiba nga talaga, ngayon ko lang naisip. Siguro matagal na siyang may koneksyon kay Song King yun. Magkasabwat na sila. Mukhang gentleman si Song King yun sa harapan. Pero ambisyoso pala siya. Paano na ang mga magulang ko? Akian, samahan kita sa inyo. Kahit anong mangyari, babalaan natin ang mga magulang mo. Laolin, kain na. Ayoko. Bahala ka. Kung ayaw mo, ipapakain ko na lang sa aso. Akian, nakauwi ka na. Tito, tita. May dala kaming munting regalo para sa inyo. Kunin niyo ang gamit niyo at umalis kayo. Hindi kayo welcome sa pamilya namin. Tay, Huwag mo akong tatawaging Tay. Wala akong anak na tulad mo. ano ba naman yan, Tay? Alam kong galit ka pa sa akin. Narito kami ni Yuan Ji para lang magbabala sa inyo. Si Song King yun, hindi siya mabuting tao. Nagkakonsaba siya sa Liao ng Yisheng. Sinasadyang pahinain ang mga kumpanya ng transportasyon sa Hong Kong para makuha ang bidding. Tama na. Si Xiao Song nga, mabuti ang kalooban. Pinapayuhan pa akong patawarin kayo. Ikaw naman, dahil sa isang batang hamong, sinisiraan mo pa siya. Tito Lin, Tumigil ka. Alam ko ang iniisip mo. Gusto mo lang makuha ang proyekto sa akin sa pamamagitan ni Aguyan. Panaginip lang yan. Lumabas kayo. Umalis. Akian. Ano ba naman sila? Akian. Okay lang. May intindihan din nila sa hinaharap. Bakit ganun? Hindi man lang nila hinayaan na makapagsalita ka ng buo. Kung ako ang may anak na babaeng maganda tapos inagaw ng iba. Mabuti nga kung hindi ko siya bubugin. Makipag-usap pa. Nakakainis. Yuan Je, ano na ang dapat nating gawin? Hindi sila naniniwala sa atin ngayon. Wala rin magagawa kung magmamadali tayo. Pero pinahanap ko na kay Sir. Ang tungkol kay Song King yun. Kapag may ebidensya na tayong ipakita sa kanila, may intindihan nila. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang makuha natin ang bidding. Kung hindi mo makabit ng Hongkong. Kay Liao, magiging malala ang kalalabasan. Yang pilay na yan, bakit nandito ka pa rin? Hindi lang kayo ang pwedeng dumalo sa bidding. Ang Yuan Yang may karapatan din. Tama ka naman. Pero pilay ka, kahit tumakbo ka, hindi mo ako maabutan.
Anong sinabi mo? Huwag kang papadala sa plano niya. Huwag nating bigyan ng dahilan para paalisin tayo. Mga kasama. Narito na ang dalawang bidder, ang Yisheng at ang Yuanyang. Ipinahahayag ko ang proyektong transportasyon para sa muling pagtatayo ng Hong Kong Bridge. Ay opisyal nang magsisimula ang bidding. Governor He, magreklamo ako. Anong ay reklamo mo? Arereklamo ko ang Yuanyang Transport. Hindi sumusunod sa patakaran ng bidding, kaya dapat kanselahin ang karapatan nilang magbid. Tahimik. Ang mga dokumento ng Yuanyang ay sinuri ng mga profesional. At walang nakitang problema. Kung wala kang makatwirang paliwanag, maaring isipin na sinasadya mong atakihin ang kalaban. Governor He. Hindi ang mga dokumento ng Yuanyang ang aireklamo ko, kundi ang kwalifikasyon ng kanilang tauhan. Si Lu Yuan ay nakulong ng 8 taon dahil sa pagpatay. Paano makakasali sa bidding ng malaking proyekto? Ang isang mamamatay tao? Lu Yuan, totoo ba ang sinasabi ni Liao? Governor He. Totoo, nakulong ako ng 8 taon dahil sa aksidenteng pagpatay. Pero tapos na ako sa sentensya. At mula nang lumaya, tahimik lang ako. At saka, wala namang sinabi ang bidding na bawal ang may record. Tahimik? Bakit kasangkot ka sa pagkamatay ni Dubin? Ang pinuno ng Longqing? Paano mo ito ipapaliwanag? Ang kaso ni Dugin ay may konklusyon na may praktikal na konklusyon. Kung may kasalanan ako, hindi ako nakatayo rito. Handa akong masuri, Lu Yuan. Ikaw, pinuno ng Yisheng, ang mga ginawa mo. Handa ka bang masuri? Tama na. Bidding ito, hindi paglilitis. Kung parehong kwalipikado, ipinahahayag ko. Opisyal nang magsisimula ang bidding. Ang bidding para sa Hong Kong Bridge ay susuriin. Ang kakayahan sa transportasyon. Kaya ngayon, ang Yisheng at Yuanyang ay magpapakita ng kanilang plano. CJ, Lu Yuan, pinapasali mo pa ang dalawang basurang di nakapagtapos ng high school para mapahiya? Hahaha, anong ipinagmamalaki mo? Ikaw rin naman. Hanggang ika-5 baitang lang ako. Wala talaga akong pinag-aralan. Pero alam ko ang sarili ko. Hindi ako akyat para magpahiya. Graduate ako ng Massachusetts Institute of Technology, Computer Science. Graduate ako ng Columbia University, Actuarial Science. Ito ang transport team namin sa Yisheng, He. Ang MIT ay isa sa pinakamagagandang unibersidad sa mundo. Ang Actuarial Science Program ng Columbia University ay number 1 sa mundo, kaya nakuha ng Yisheng ang mga ganitong talento. Mukhang seryoso sila sa bidding na ito, at hindi lang iyon. Base sa alam ko, nag-develop pa sila ng isang sistema para sa pagpaplano ng ruta ng transportasyon. Isang hamak na tulisan. Anong panalo mo sa akin? Pwedeng ipaliwanag ninyo ng detalyado ang sistema ninyo? Governor, ang sistema namin, sa madaling salita, ay gumagamit ng satellite data at big data model. Papiliin ang pinakamaginhawang ruta ng transportasyon. Tingnan ninyo, mula sa Harbor City Bridge hanggang sa Yau Ma Tei, ang pangunahing ruta ng transportasyon. Ang sistema namin ay real-time na susuriin ang mga traffic lights sa daan, at ang dami ng tao para piliin ang pinakamabilis na daan ng transportasyon. Sa ganitong paan, makakatipid tayo ng malaking halaga ng gastos at oras. Ang teknolohiya talaga nagpapabago ng buhay. Mukhang panalo na ang Yisheng. Paano makakasabay ang dalawang ito sa mga graduate ng prestiyosong paaralan? At mga matatalino? Na sa hinaharap tayo ay umaasa na lang sa Liao para sa kabuhayan. Ayon sa bidding process, kung wala na kayong mas magandang transport plan, ipapahayag ko na ang Yisheng ang nanalo. Governor. Hindi ako marunong sa high-tech, pero sigurado ako. Ang daang pinili nila, hindi iyon ang pinakamabilis, imposible. Ang ruta na ibinigay ng sistema namin ay batay sa satellite data. At pinakabagong algorithm, hindi pwedeng magkamali. Kahit anong sabihin mo, hindi iyan ang pinakamabilis. Talagang datu ka.
Walang saysay ang pagiging matigas mo sa harap ni Governor. Magpakita kayo ng ebidensya o umamin na lang kayo at umalis. Ang daan mula Harbor City Bridge hanggang Yaumati, ilang taon ko nang dinadaanan. Ang daang pinili nila sa teorya ay talagang ang pinakamabilis. Pero nakalimutan nila ang daang hindi pa nakalista sa satellite data. Ang Chenghua Avenue. Nga, bakit hindi ko naisip papuntang Harbor City Bridge? Ang Chenghua Avenue ang pinakamabilis. Sabi ng mga matagal ng taga Harbor City. Hindi mo akalain, ang utak pala ng mga tulisan na ito ay magaling din. Kalokohan kung hindi nakalista ang daang ito sa satellite data. Ibig sabihin matagal nang inabandona. Sa palagay ko, hindi ka siguro matagal ng taga Harbor City, ano? Ano ba yan? Sa pag-unlad ng panahon, ang Chenghua Avenue. Kahit hindi na kasing yaman ng dati. Marami pa rin tao ang umaasa dito para magbiyahe. Hindi naman basta-basta mawawala yan. Kung tunay kang taga-lumaing lungsod, dapat alam mo to. Minsan kulang sa pag-isip si Yisheng. Pero yung paggamit ng teknolohiya sa buhay, magandang ideya yun. Ngayon, bidding 2, kung sino manalo. Sa huling presyo pa rin nakasalalay, kayo na. Magkalkula na ng panghuli. Kaniwan, ang gastos sa transportasyon ng proyekto. Dapat 20% ng kabuuang gastos para kumita. Kailangan mag-bid ng di bababa sa 1 bilyon. Tingnan na lang kung sino mas handang magpakahirap. Na, Ang huling presyo namin, 880 milyon. Nagkaroon ba ng konsensya si Liao? Maliit lang kikitain yan. anong konsensya? Gusto lang niyang tipirin. Yung mga magagawa. Hinaan mo, baka marinig. Alam kong mababa ang presyo namin kaysa sa merkado. Pero gusto kong sabihin, lumaing tagalungsod din ako. Gusto kong makatulong sa pagunlad ng lungsod. Kahit konti man lang. Tingnan natin kung ano ang gagamitin mo laban sa akin. Mahalaga ang makuha ang proyekto pagdating sa kita. Sa mga nasa ilalim, kahit sa buto-buto, makakakuha ka pa rin ng kita. Huwag kang mag-alala. Ang pagbibigay pabalik sa lipunan ay dapat gawin ng bawat negosyante. Kumusta, Yuan Yang, ano ang presyo ninyo? Ang presyo namin, 810 milyon. Imposible. Paano naging ganon kababa? Luyuan? Bakit yung sahod nyo? Kalahati lang ng kay Yisheng. Dahil ang mga empleyado ng Yuanyang may mga dating nagkamali. Tapos na sa parusa. O yung mga dating tinatawag ninyong tambay. Pero hindi na sila ganon ngayon. Kaysa sa pera. Ang gusto nila ay respeto at kinabukasan. Nang sabihin ko sa kanila na ipapaayos ang tulay ng lungsod. Tanong sa akin ng mga kasama. Kung matapos ang tulay, masasabi ba nilang nakatulong sila sa lungsod? Kahit konti man lang. At hindi na sila ituturing tulad ng dati. Hinamumukhaan sila. Marami dito na kapwa natin magagawa sa industriya ng transportasyon. Alam ninyong lahat kung gaano kahirap ang trabahong ito. Ngunit ang mga tauhan ko, walang ni isa na tamad. Sapagkat natatakot silang mawalan ng trabaho. Natatakot sila sa kakaibang tingin ng ibang tao sa kanila. Kaya nga, ang presyong ito ay kinabibilangan ng pagsisikap ng aking mga tauhan. At ng kanilang pagmamahal sa lupaing ito ng Gangcheng. Mabababa ang presyong ito. Okay, ipinapahayag ko na para sa muling pagtatayo ng tulay ng Gangcheng ngayon. Ang nanalo sa bid para sa bahagi ng transportasyon ay Yuanyang Transportasyon. Ama. Liao, pinaghihinalaan kang konektado sa maraming kaso. Sasagawa namin ang resto. Ito ang utos ng pag-aresto. Sumama ka sa amin. Iligtas mo ako, Ginoong Song. Umalis ka. Kilala ba kita? Hamak mong taong ito? Ikasir, lubos kong sinusuportahan kayo. Tinatamaan ng organized crime and triad video ang krimen para mapanatili ang kapayapaan ng Gangcheng. Tama ba? Kung ganoon, pakisama na rin po kayong Ginoong Song sa amin. Matagal ka nang pinagmamasdan ng commercial crime bureau. Dalhin na siya.
Ito ang kwento ko. Katulad ko rin kayo, nagkamali ako. Hinamumukhaan din ako ng ibang tao. Isa pa nga akong baldado. Ngunit ano ngayon kung ganoon? Kung may desisyon ka sa sarili mo, pwede kang magsimula anumang oras. Kung ayaw bigyan ka ng ibang tao ng trabaho. Ako si Luyuan, pwede ako. Sapagkat naniniwala ako na ang nagsisising tao Ay mas mahalaga kaysa sa anumang ginto. Itay, lumapit ka pa kay inay. ikaw na naman sa kasal natin, bakit ang dami mong pakialam? TCA, kung wala ako, binata ka pa rin hanggang ngayon. Huwag kang gumalaw muna ha. Inay, ngayon ako at si Itay ay may nag-alaga na sa amin. Huwag kang mag-alala. Zihaw, halika dito. Hayaan mo si Uncle Fizay. Kunan tayo ng litrato ng sabay-sabay. O sige, dito. Para kay Uncle Fizay. Tingin dito. 3, 2, 1, cheese.